At ayan na tayo. Mabuhay Luzon, Visayas, Mindanao, Mega Manila World. Ngayon po ay araw ng Webes, ika-6 ng Hunyo taong 2013. Simula na po ng tuloy-tuloy na pagbabago. Simula ng pagtahak sa tuwid na landas. At samahan niyo po kami sa susunod na isang oras dito po sa inyong alternatibong newscast sa hapon. Ako po, si Snow Badua. Sa amin, kayo ang masusunod sa mga balita. Dahil alam namin kahit sa dyaryo, ito ang inyong unang binubuklat. Ako naman, si Meg Sioson. At ito po ang PTV Sport. Sa ulo ng ating mga nagbabagang sports balita, Gilas Pilipinas National Team napasama sa mas magaang na grupo sa preliminaries ng 2013 FIBA Asia Men's Championships. San Miguel de Air, Philippines, handang-handa na para sa rematch kontra defending champion Indonesia Finals ng ASEAN Basketball League o ABL Championship. Report ng Hong Kong Football Association sa nangyaring pang-aalipusta ng mga local fans sa mga miyembro ng Philippine Astros sa friendly game noong Martes. Hinihintay na ng Philippine Football Federation o PFF. Rematch ni na Pinoy 4 Division World Champion Nonito Donaire Jr. at Australian slugger Vic Darshinian isinusulong ng Top Rank Promotions. Defending NBA champion Miami Heat at San Antonio Spurs kapwa handang-handa na para sa Game 1 ng kanilang Best of 7 Championship Series bukas. At three-time defending champion Rafael Nadal at world number 1 Novak Djokovic magsasagupa sa semifinal ng French Tennis Open. Yan po ay mga headlines pa lamang. Detalye ng mga nag-uumusok na sports balita. Narito na. Sa basketball, kumpleto na po ang pagkakagrupo-grupo ng 16 na teams na magpapartisipa sa FIBA Asia Men's Championship sa Agosto. At dahil sa tayo po ang mag-host ng 11-day tournament, binigyan po tayo ng pagkakataon ng FIBA Asia na malagay sa mas magaang grupo. Alamin po natin kung sino-sino ang mga patapat at makakatapat ng Gilas Pilipinas sa group stage ng FIBA Asia Men's Championship sa live report ni PTV Sports Senior Correspondent Dennis Principe mula sa Manila Hotel. Dennis? Alright, so maraming salamat at yun nga, no, kanina ay nakumpleto na itong FIBA Asia Championship draw na kung saan ay na-determine na ang mga kupunan na magbubuo ng 4 na grupo dito sa 27 edition ng FIBA Asia. At ang Team of Pilipinas ay pinili ang Group A, na kung saan ang mga unang nandun na nailagay doon or sa Group A ay ang mga bansang Jordan, Chinese Taipei at Saudi Arabia. So, ibig sabihin, ito yung unang mga kupunan ng mga bansa na makakalaban natin sa first round. Now, sa Group B, ang bansa na napunta doon sa draw ay ang mga bansang Japan, Qatar, Lebanon at Hong Kong. Group C, ito yung sinasabing group of death dahil tatlo sa mga top teams ng Asia ay nagsama-sama dun sa Group C at ito ay ang mga bansang China, South Korea, Iran, isang undetermined Southeast Asian team na by in the coming weeks ay i-determine pa sa isang qualification dito sa Southeast Asia. Now sa Group D, ang mga bansa na napunta ron ay Kazakhstan, India, Bahrain at isa pang Southeast Asian country. Now kasamang usap natin kanina, Coach Norman Black. And on behalf of Coach Piotr Reyes na nasa Lithuania, but was able to follow, nasundan ni Coach Piotr Reyes ang proceedings ng FIBA Asia Championship doon dahil merong silang ginamit na communication, I believe telephone line, para mabigyan ng update si Coach Piotr Reyes sa mga kaganapan dito sa FIBA Asia. And yun nga, yung pagpili ni Coach Piotr Reyes ng Group A, ayon sa kanila, is that mas malaki yung chance natin to finish at least sa number 1 spot after the first 2 rounds. Now, to give our listeners or our viewers an idea kung paano ba mabubuo itong quarterfinals, ganito yan, yung top 3 ng Group A at Group B ay maglalaban-laban sa second round, whereas ganun din sa Group C at Group D. Now, Group A, ang makakalaban nila ay yung teams ng Group B, while ang teams ng Group C makakalaban ang teams ng Group D. And then from there,
karamihan, bakit hindi Group D? Bakit Group A ang pinili natin to think na doon sa Group D, ando doon ang medyo magaan ito, Kazakhstan, India, Bahrain, at saka yung isang Southeast Asian team na normally, kung dito kasi tayo magugrupo, automatiko halos na tayo itatapos sa number 1. Correct. Now, ganito yan, partner, we mentioned nga na after the first round, ay isa ang malalaglag sa bawat grupo. Ibig sabihin, meron top 3 na papasok ng second round. Ang problema sa Group D, paring Snow, is that yung top 3 na papasok dyan, ang makakalaban nila ay yung top 3 ng Group C. Ang problema dun sa may Group C, malamang-lamang, yun na siguro magiging top 3 dyan, China, South Korea, at Iran. The Asian nations pagdating sa basketball dito sa tournament na ito. So, doon pala makikita mo mukhang mahirap na makaalpas ng second round kung makakalaban mo ay ang China, South Korea, at Iran. Whereas kung sa Group A, mag-qualify tayo, ang makakalaban natin sa Group B, malamang-lamang Japan, Qatar, at Lebanon. Mas magaan kumpara dun sa China, South Korea, at Iran. Kumbaga, mas mabiling mas mabilis sa ruta patungo dun sa quarters and perhaps sa semis. Well, alam mo, maganda yung term na sinabi niya, ni Coach Tom Black sa ating interview. Sabi niya, hindi naman ibig sabihin guaranteed, but ito yung easiest way na makapasok ng quarterfinals at least, paring Snow. Pero what about, Dennis, itong Chinese Taipei, yung kanilang participation kanina dun sa lottery o dun sa tinatawag natin na draft, nangangahulugan na sila hindi mawawala sa magaganap na FIBA Asian Championships to think na itong ang Jones Cup talagang ni-revoke nila yung ating participation. Well, alam mo, yan ang ginarantino ng Secretary General ng FIBA Asia na si Hagop Kajirayan kanina, Dahil naitanong din yan, kaya makigaranti ng Chinese Taipei ay magkakamping dito, thinking na sa Group A, kasama natin sila, ibig sabihin, makakalaban natin ang Chinese Taipei sa Group A. Ang sinagot ng Secretary General, siguradong sasali ang Chinese Taipei at tayo naglalaro sa basketball para magkaroon ng pagkakaisa ang ating kontinente kasama ng Snow. Alright. So, at least, assurance siya na 16 ang aasahan nating teams sa darating na FIBA Asia Championship, Dennis. Well, definitely kasamang Snow, kumpleto itong 16 na team tournament by August. And by the way, meron tayong isa pang privilege dito sa FIBA Asia. Ang ating privilege is that yung ating first game ay meron tayong option na pumili. Kung sino gusto natin sa Jordan, Chinese Taipei or Saudi Arabia ating makakalaban sa ating first game kasamang Snow. Hindi pa pumili. Wala pa napipili, Wala pang napipili right now. Pero alam mo, marami ang naiintriga dito sa laban ng Philippines sa Chinese Taipei. Pero dito, ang usap-usapan ay hindi para makaganda sa Chinese Taipei, kundi para maging pagkakataon for Philippines na mapakita natin ang ating hospitality dito sa Chinese Taipei, Paris Snow. Thank you so much, Dennis. Pero unahin ko na ang Jordan. Salamat sa iyo, Dennis. Alright, maraming salamat na Paris Snow mula sa Manila Hotel. Dennis Principe nag-ulat. Maraming salamat, Dennis Principe, nag-uulat ng live. Samantala, kumpiyansa naman ang San Miguel Beer Philippines na makakabawi sila sa last year's cementer na Indonesia Warriors sa finals ng ABL Championship. Ito'y dahil na rin sa matikas na laro ni veteran center Asi Taulava na nahirang na ABL MVP sa pamamagitan ng unanimous vote ng mga kapwa players at opisyales ng liga. May report si Ms. Cristabel De Leon. Handang-handa na ang San Miguel Beer Philippines para sa rematch kontra defending champion title holder Indonesia Warriors sa finals ng ASEAN Basketball League o ABL Championship. Ayon kay team manager Rico Meneses, bagamat walang nabago sa estilo ng Beermen, pinaghandaan naman ng husto ng koponan ang laban kontra Warriors. Ginagawa din naman natin yung dapat magawa. It's still pretty much the same program as Coach Leo has laid out. Pwede na lahat yung line-up na naka-submit, they're all ready to play. So, mamaya may practice naman 6 to 8. So, in the final practice namin before the actual game tomorrow. So, okay naman, Tiniyak rin ni Meneses na well-scouted nila ang Warriors, pero hindi pa rin umano sila magpapakakumpiyansa, lalo pat minsan na silang nanakawan ng korona ng kalaban noong isang taon. Tagal na namin kalaro yun So, medyo ilan na
lahat ng isa't isa, parang gano'n. Hindi. Hindi natin masasabi. Matindi yung Indonesia din eh. What we can be sure of is to really play the game, play well. Diba? Play to the best of our capability. So, but we cannot say for sure, diba? We will certainly try. Umaba natin sa finals ng Beermen matapos mapatalsik nila ang sports ref Thailand Slammers 3-1, habang na-sweep naman ng Warriors ang Malaysia Dragons 3-0. At dahil hawak ng tropa ni Coach Leo Austria ang home court advantage, itinakda sa Inares Arena sa Pasig City bukas ang Game 1 ng Best of 5 Championship Series ng Beermen at Warriors. Para sa PTV Sports, Cristabel De Leon, Telebisyon ng Bayan. Sa basketball pa rin, halos wala pong itulak kabigi ng dalawang champion coaches sa bansa hinggil sa tsansa ng dalawang koponan na magsasagupa sa finals ng NBA. Kung si reigning PBA Commissioner's Cup champion coach Luigi Trillo ang tatanungin, mahirap pigilan ang dominanteng laro ni Miami Heat superstar LeBron James. Pero may sa loob ng paint ang San Antonio. Sa panig naman ni PBA Governor's Cup defending champion mentor Yang Yao, kayang tapusin ng maaga ng Spurs ang serye, pero kung aabuti ng Game 7, ay dito naman makikinabang sa kanilang home court advantage ang Heat. Narito ang report ni Miss Keisha Halili. Bagamat kapwa aminadong sentimental favorite nila para magwagi ng ikalawang sunod na NBA title si Phil-American coach Eric Spoelstra, hindi naman maikakaila na magsalungat ang pananaw ng dalawang PBA champion coaches sa hardcourt battle ng defending champion Miami Heat at San Antonio Spurs sa NBA Finals. Ayon kay Alaska Aces coach Luigi Trillo, mabigat ang advantages na bitbit ng Heat, pero hindi maitatangging may hawak na intangibles ang Spurs. You know, he just can't be LeBron by himself. So I'm sure he's going to try to find ways to get these three-point shooters going, you know, get Bosch and Wade aggressive. That's going to be his key. And then he's going to, I'm sure he's going to do the same thing with Duncan. He's going to try to quicken the game. So the way they doubled, that's what they're going to try to do. They're going to try to make the Spurs play not to their identity, which is rush, panic, guguluhin nila. At patungkol naman sa dominanteng laro ni four-time league MVP LeBron James, malakas ang kutob ni Trillo na hindi ito kayang pigilan ng Spurs. Pero maaaring mag-focus naman sa ibang departamento ang Tim Duncan-led squad. I don't think they can stop LeBron. The other guys though from getting involved. You know, I think when Miami does its best, it's because the other guys are contributing. It just can't be all LeBron. So if you're the Spurs and you shut out the other guys and you just keep LeBron. LeBron can score 100 points. So the big question there is, can they stop the other guys? Sa punto de vista naman ni Rain or Shine Elasto Painters mentor Yang Yao, sa tingin niya ay kayang tapusin ng maaga ng Spurs ang serye. Lalo pat magiging malaking factor aniya ang mahigit isang linggong pahinga ng koponan. Yung Spurs are a worthy opponent for Miami. May disgrasya. Pero lamang ang Miami. Pero tingin ko may disgrasya yung Spurs. Pero hindi isinantabi ni Yao ang katotohanan na kapag humaba ang serye, ay dito naman lalabas ang lakas ng Heat. Pero habang humahaba ang tingin ko, magiging factor yung age. Tingin ko sa deliberate game, yung Spurs para sa open court, walang panalo yung Spurs dun sa open court ng Miami. Individually, lamang din ng Miami. Pagdating sa experience, pagdating sa diskarte, talagang ko lamang pa rin yung Spurs. Bukas ay iho-host ng Heat ang Spurs sa Game 1 ng kanilang Best of 7 Championship Series. Para sa PTV Sports, Keisha Halili, Telebisyon ng Bayan. Sa football, nagsasagawa na ng investigasyon ang Hong Kong Football Association hinggil sa insidente ng pambabastos di umano sa mga Filipino players at fans. Sa ginanap na friendly match ng Philippine Aztec at host Hong Kong noong Martes ng gabi, hindi maikakaila na tumanggap ng matinding pagpungutya ang Pinoy delegation mula sa home crowd. Base sa ulat, umpisa pa lamang ay pinagbubuna ng mga fans ang national anthem ng Pilipinas. Nasundan pa ito ng pagtawag di umano ng slave sa mga Filipino fans. Habang ang ilan naman ay naglabas ng streamers na may nakasulat na Lest We Forget August 23, 2010. Isa itong pagpapaalala sa malagim na sinapit ng mga Hong Kong tourists sa isang hostage-taking incident sa Maynila noong 2010. At
Pinagbabato pa ng mga bote at mineral water at ng kung ano-ano pang mga bagay ang mga Pinoy booters. Samantala, sinikap naman ng PTV Sports na makuha ang panig ng Hong Kong Football Association pero hindi nakapagbigay ng malinaw na tugon ng kanilang spokesperson na si Miss Pearl Charles. It's like this because we have an internal meeting and we have decided that at the moment we are undergoing an internal investigation. Okay. And that's why we cannot make any comments right now because that will prejudice the outcome of the investigation. We will, make a report somehow latest by next week. And how thorough is the investigation, ma'am? Because a lot of Filipino fans are asking, how can you, go I after... understand, but we are gathering. We're trying to understand, and the incident, and we are looking into the case, and we are studying about it, and not until we finish the investigation, we cannot make any comments right now. Can't get info from you, Paul. Lipat po tayo sa boxing. Malaki ang posibilidad na maikasa ng Top Rank Promotions ang rematch ni na Pinoy 4 Division World Champion Nonito Donaire Jr. Vic Darshinian ng Australia. Ito'y dahil mismo si Darshinian ang nagpahayag kamakailan na gusto niyang maipagiganti ang nalasap na 6-round technical knockout loss sa kamay ni Donaire noong July 2007. Ayon kay Top Rank Big Boss Bob Arum, hindi sila titigil hanggat hindi naisa sa katuparan ang ikalawang engkwentro ni Donaire at Darshinian. At ang plano nila ay itakda ang laban sa buwan ng Oktubre o Nobyembre. Wala rin pong nakikitang problema ang mga boxing observers sa rematch ni Donaire at Darshinian dahil parehong hawak ng Top Rank ang dalawang ring gladiators. Ang 30-year-old na si Donaire ay galing po sa masaklap na unanimous decision loss kontra Cuban rival Guillermo Rigondeaux noong Disyembre, habang si Darshinian naman ay sariwa mula sa 4th round stoppage win kontra Javier Gallo ng Mexico noong isang buwan. Samantala, dahil humanga sa kanyang performance, gustong isalang ng Top Rank Promotions sa pinaplanong boxing card sa Singapore sa Setyembre si undefeated Pinoy featherweight prospect June Hercules Rodriguez. Naging matagumpay ang unang fight card ng Top Rank sa Asia na pinagbidahan ni Chinese superstar Zhu Shiming noong Abril sa Macau. At plano nila na isunod sa kanilang listahan ang Singapore. Si Team Pacquiao advisor Michael Cons ang para ipaabot ang offer ng Top Rank sa manager ni Rodriguez na si Elmer Anuran. Si Russian IBF featherweight champion Evgeny Gardovich ang posibleng ireto ng Top Rank kay Rodriguez na sariwa mula sa pag-ani ng 10th round technical knockout victory kontra fellow Pinoy fighter Arlon Batingal noong Abril. Kumusta ka na, Evgeny? Sa boxing pa rin, puspusan po ang pag-iensayo ng mga ABAP fighters para sa pagsabak sa traditional boxing tournament sa Southern China sa susunod na linggo. Ayon kay ABAP Executive Director Ed Picson, mabigat ang laban sa China kaya't dito unang masusubok ang kakayahan ng mga Pinoy pugilists na tumugon sa hamon ng mga tigasing karibal. Ibinunyag rin ni Picson na gagamiting tune-up ng mga national boxers ang China tournament para sa pagsuong sa giyera ng Southeast Asian Games sa Myanmar sa Disyembre. Si Mark Anthony Bariga ang kakatawan sa Pilipinas sa light flyweight division. Makikipagsapalaran naman si Ian Clark Bautista sa flyweight class. Sa bantamweight ay makikipagbasagan ng mukha si Mario Fernandez, habang sa lightweight category naman, susubok ng kapalaran si Junel Cantancio. Bagong rules po sa open boxing ang ipapatupad ngayon ng International Boxing Association, kung saan magsasagupa ang dalawang fighters ng walang head guards at vest sa loob ng 5 rounds sa ilalim ng 10-point score system. Whenever we go to international tournaments, tinitignan natin yung kondisyon din ng mga protagonists na maaari makalaban natin in other tournaments. So that's part of it, and of course, sizing up, pati yung teams and individuals. It's always good, to be able to expose our boxers to actual competition. Hindi yung pupunta ka dun sa malaking competition na puro sila lang. So we want them to get the feel of actual competition environment. Punta naman tayo sa weightlifting. Pangungunahan ni two-time Olympian Heidelin Diaz ang mga national weightlifters na sasailalim sa 3 buwang training camp sa Nanning, China. Ito'y bilang paghahanda para sa kanilang pagsuong sa hamon ng Southeast Asian Games sa Myanmar sa Disyembre.
Ayon kay National Coach Tony Agustin, determinado ang grupo ni Diaz na sumalang sa mabigat na pagsasanay para mapalakas ang kanilang tsansa na makakopo ng ginto sa Myanmar meet. Bukod pa rito, pakay rin umano ng mga testers na hasain pang lalo ang kanilang skills at makapulot ng mga bagong technique sa sport. Makakasama ni Diaz sa China Training Camp mula June 9 hanggang September 7 sina Nestor Colonia, Christopher Boreros, Richard Agosto at Jeffrey Garcia. Sa iba pang balita, patuloy po na nakaabang ang bayang karerista sa mga pinakahuling kaganapan sa umiinit na alitan ng Philippine Racing Commission at ng tatlong asosasyon ng mga bigating homeowners. Lunes ng gabi ay nagdeklara po ng racing holiday ang Maro, Philtobo at ang Club Don Juan de Manila. Pero hanggang sa ngayon po ay nagsasagawa pa rin ng mga pakarera ang Philracom. Pero ang problema, matuloy naman po kaya ang major race na Silver Cup sa linggo. Gayong ang pinakamagagaling na mga race horses sa bansa ay pagmamayari ng mga kritiko ng Philracom. Nagbabalik si Miss Cristabel de Leon. Kumpiyansa ang pamunuan ng Philippine Racing Commission o Philracom na hindi mababalam ang mga scheduled races ngayong linggo. Kabilang na rito ang malaking event na Silver Cup. Ayon kay Philracom Commissioner Jess Cantos, maliban sa manipis na bilang ng mga karera ngayong araw, tiniyak niya na magkakaroon ng sufficient cast versus bukas hanggang sa linggo. Today meron, manipis na manipis ang lineup, pero akala nila wala na nga ngayon eh. Meron na tuloy, 7 races. This boils down to continuous racing for the whole week. Opo. So meron tayong Silver Cup sa Sunday po. Oo, kasi meron naman silang press release na hindi naman nila boboycottin yung Silver Cup. Unless they are showing live sa public. Subalit, tinuligsan ni Metropolitan Association of Racehorse Owners o Marco Head Eric Tagle ang pagsasagawa ng mga pakarera araw-araw sa kabila ng pagdeklara nila ng racing holiday. Giit ni Tagle, mababang kalidad ng mga kabayo ang mga pinapatakbo ngayon sa mga karerahan. These horses might have some injury. They're coming from vacations. And they're forcing to run. Since they wanted to put up a race, they're encouraging these trainers or horse owners, no? Actually, it should not be allowed by the Philracom. Because some of these horses are owned already by the trainers. Can you imagine what kind of races they're giving the public? This is a mockery of horse racing industry in the country. They will not last, I'm sure. They cannot run the same horses every day. Samantala, muling iniheg naman ni Philracom Chairman Angel Castaño Jr. na bukas siya sa pakikipagdialogo sa tatlong malalaking grupo ng mga horse owners, kabilang narito ang Marho, bagay na ayaw namang paniwalaan ni Tagle. Sila nga may ayaw. Tumatawag nga ako, another meeting, ayaw nila. Nakiusap ako sa kanila. Ang win-win solution nito, ganito, simple lang. Okay, kung talaga ayaw nyo dito sa komisyon to, itigil nyo na yung racing holiday. Itigil nyo na. Pumunta kayo kay Presidente. Pag pinatawag kami, pupunta kami. Pag hindi, kahit one-sided decision, makinig sa inyo na hindi kami napapakinggan, tatanggapin pa rin namin o makukontento pa rin kami. Huwag nyo na lang idamay itong industriya. Huwag nyo idamay itong maliliit na kumikita. Kawawa. Kayo, you can afford. Sinasabi nyo kahit forever, walang karera. Yes. Paano yung mga magugutom? No. There's no dialogue to, because he is misleading the public about what he's saying that the 3% of the trainers fund is mandated by law. That was the old law. Most of the participants this coming Sunday are all members of the prior. As of this point in time, we don't have any decision on that matter, and all the owners they are sympathizing with our cause. They really want to make sure that the Philracom members and board should be revamped immediately. Sa patuloy na bakayan ng Philracom at ng tatlong higanting organisasyon ng mga horse owners, hindi may kakaila na higit na naapektuhan ng mga maliliit na trabado na nakasandalang kabuhayan sa industriya. Para sa PTV Sports, Cristabel de Leon, Telebisyon ng Bayan. At unang sagit-sit pa lamang po yan ang mga sports update na aming ihahatid sa inyo. Sa susunod na ang home court ni Ms. Nicole Ramos.
Ako po si Fernandez, tumatayo yung buhok ko dahil sa update sa PTV Sports. At nagbabalik ang pinakamalakang sports news ka sa hapon. Ito ang PTV Sports. Cristobal De Leon. Kasama si Snow Badwa. Okay, so kwentuhan po tayo, ano? Palitan po muna tayo ng mga impormasyon at kuro-kuro. Kung meron po kayong gusto itanong o meron po kayong hindi naintindihan mga story sa larangan ng sport, no? Feel free to message us sa apat po na mga procedure na po pwede po kayong makapagpadala ng mensahe. May apat po tayong mga medium for that. But before anything else, we would like to introduce yung atin pong bagong member ng PTV Sports family. Of course. Okay, at siya po ay in-import pa namin mula sa bayan ng mga marang, ng mga durian. Ayan. Ano pa mga ano doon? Mangosteen. Waling-waling. Tsaka aning-aning. Okay. Okay. So tawagin na po natin. Ito, barkada ho ni Tabi ito eh, no? Si Miss Keisha Halil. Dalawang araw nyo na nadidinig ang kanyang boses. Uy, parang galit ka. So, pasok ka pa. Para makita sa screen yan. Diyan ka sa gitna. Okay, si Miss Keisha. Keisha, kumusta ka na? Mabuti naman, Snow. Okay, so parang nanginginig ka ba? Hindi. Sanay ka na eh. Ito yung si Keisha. Matagal na ho ito sa industriya din eh, no? Hindi pa naman ganun katagal. Mga ilan taon ka na ba? 23 years old. Hindi, I mean sa ano, sa media. Ako sa media, hindi pa umabot ng taon. 6 months pa lang. 6 months pa lang. Parang tiyan na ni Kuya Robin. 6 months. Okay, anyway. So wala ka pa sa sports, no? Pero ginagrasp mo na yung language, yung concept, etc. Oo. Mas sanay naman ako na magtagalog kaysa sa Bisaya. And how's the experience sa sports? I mean, the difference from dun sa dating current affairs ka? Well, very much less stressful kaysa dun sa mainstream na news. Tsaka, less controversial. Oo naman. Not unless may ilalabas ka mga expose. Anyway, you can join us no, sa pagsagot ng ating mga text. Si Keisha po, pakilala ko, kamay mo sila, Keisha. Abutin mo, ayan, kamay mo. Ayan po si Keisha. Ayan. Kamay mo lahat. Okay. Anyway, para sino makakapagpadala na mensahe sa atin, Tabi? Alright, you can like our Facebook fan page, that's PTV4 Sports, or follow us on twitter.com/PTV4Sports, or email us at ptvsports.mail@mail.ptv.ph. Sa mga papadala ng text, ganito po yun, pakinggan mabuti. You can type in radio space SR space your name and your message and send it to 2311 for Globe and Touch Mobile and 3501 for Smart Talk and Text and Sun users. Okay. So, basa na ho tayo ng mga messages. Unahin natin ang, ano gusto mo, Tabs? Text. Text. So, Yes. Ay, mamaya po pala, meron kaming home court, So, si Raba, Mr. Raba Raba. Hey. Okay, si Mr. Raba Raba po ang aming magiging, kumbaga, host. Yes. At pakilala niya tayo sa kanyang magandang bahay. Si Nicolo ngayon, may mga pinapasok na naman ng bahay. Nakikikain na naman, ano? Okay. Anyway, basta tayo. Kung mauna, Keisha, turo mga Tabi. Galing kay Mark. Sabi niya ay? Sabi ni Mark, good PM po, Sir Snow and friends. Sana po magkasama-sama sa isang group, yung China, Iran, South Korea. Tapos, maging ka-group natin yung mga week para finals na, sabi niya. Hindi kasi hindi ko talaga natin maiiwasan yun pong mga mabibigat, no? Dahil eventually makakaharap po natin sila, no? Kunyari, mag-start po tayo sa 16, tapos at the end of the preliminaries na mababawasan po ng 4, so ilan yun? 12 pa yun. Tapos eventually, magbubuno-buno po yun hanggang sa matira na lang po, 8. Tapos 4, tapos 2. So talagang yun yung magiging procedure. Anyway, sa mga nagtatanong po ng mga groupings natin, sa Group A, ando dun po ang Taiwan, Saudi Arabia at ang Jordan. Okay? Kasama po natin sila doon sa Group A. And then sa Group B, inuulit ko lang ando dun ang Japan, Qatar, Hong Kong at ang Lebanon. And then sa Group C, ando dun po ang tinatawag na Group of Death, kasama po ang defending champion China, and then South Korea, Iran, at saka po yung isang representative from Group C. And then sa Group D, ito pinakamagaan, ang Kazakhstan, India, Bahrain, at saka po yung Southeast Asian Team 1. Yun po dalawang Southeast Asian teams na idadagdag po sa Pilipinas. 3 po ngayon no? Dahil nasa atin po yung hosting, nasa area po natin, nasa region natin. 3 po yan, hindi pa ho alam kasi naglalaro pa yung Siaba Championships. Lalaroin pa lang yung Siaba Championships. Okay? Next, text tayo. Text.
From Renato Acua Jr., ask ko po mga idol kung sino sa Spurs at Heat ang mas maraming 3-point shooters. 70% winning ang naitala ni Parker this year pala. Kasi ang ano dito, mas marami ho talagang mga designated shooters. No? Kahit kanina, nakausap na si Coach Luigi Trillo. Mas worried po siya sa mga shooters ng Miami Heat. No, pero ang nakikita ko natin diyan is pwede yung mag-match up din yung mga guards, no, yung mga snipers ng Spurs, no, gaya nga nito si Parker and the rest. Pero ang isa pa kasi diyan yung experience po ng Spurs, tandaan niyo, hindi pa sila natatalo, ha? Pag-aho sila sa finals. Tapos yung core nung championship team na yon, nanalo nung 2009. 1999. Galaw ng galaw yung ano natin. Yung bululong ng ano natin. Usurper. Mister. Usurper. Si Haji. Kasi gusto niya manood. Kanino. Okay. 2000, nag-champion yung Spurs ng 1999. 2003. 2005. 2007. So every, ano yun eh. Tsaka yung Spurs, lumalaban talaga sa championship yan every odd number nung last year. May pattern. May pattern. So, yan yung isa dyan eh. No? Pero anyway, abangan natin mo yan. No? Simula na po bukas yan. Kung pupusta po kayo, bukas sa Game 1, bibigyan ko kayo tip. Ano? Basa ka muna ng text. Okay, sige. Si Keisha. Ito from Boy. Good evening po sa inyo. May import na po ba ang Petron at may e-expire po ba na kontrata sa kanila? At may update naman po ba kay Danny Ai? Okay. Si Danny Ai, sige, try natin kontakin mamaya. No? Tapos yung update tungkol sa Petron, sige, try kong magagilap. And patungkol doon sa tip na sinasabi ko, hindi, ako tatanungin ninyo sa Spurs muna ako bukas. Kasi una, nakapagpahinga ho sila, nakapaganda sila, makakasila sila ng mga panggulat, no, against the Miami, dahil nga po sa napag-aralan nila, yun po ang kahinaan ng Heat against the Indiana Pacers. Anyway, so direct ano yan? Ito nga yata yung sasabihin ko eh. Okay. Patingin muna natin na si Cesar Pogi Salazar. Uy! Si Ninong! Birthday po pala ni Ninong. Happy birthday! Happy birthday. Pero ba't wala ako naamin ng mga pansit-pansit? May nakita akong spaghetti kanina. Spaghetti ba? Ninong, sa edad mo na yan, spaghetti pa gusto mo, ha? Okay, anyway, so introduce na natin yung ating next segment. One of my favorite segments sa ating pong program. Of course, by Miss Nicole Ramos. I-interviewin niya si Raba Al-Husseini at ito ay para sa Home Court. Hello, this is Nicole Ramos and welcome to Home Court. Our next features a 6'7", 23-year-old player in the PBA, a UAP star who brought Ateneo to 2 back-to-back championships on his last 2 years in college. He was a 2010 Rookie of the Year in the PBA. And now Raba is back with his Ateneo coach Norman Black of the powerhouse team Talkin' Tex. And today, let's visit Raba's home court. Let's go, let's check it out. Come on, guys. Alright, so as you can see, this is a small house. This is my living room right here. And then as we walk there, you can see my kitchen. First of all, this is my mom. Her name is Charito, my #1 fan and critic. So yeah, if I play bad, she gets mad at me. If I play good, she's good with it. So yeah, it's my mom. Here are some of my trophies back in college and some in the professional level. Onti lang siya. So yeah, at least something to be proud of. This is my TV room. This is where I spend my time if I'm usually bored. Well, I'm always bored. But yeah, after practice, I'll go here, watch TV, watch the games, and basically that's it. Let's talk about your house. When did you start living here? I think 3 years ago. Yeah, 3 years ago. Did you have this built? It was built na lang. I just bought it. Kasi before, I don't know what to do na.
I was thinking na if I spend all my money and this like that, kasi diba, of course when you get into PBA, you get overwhelmed with what you have. They offer you this, they offer you that. You're gonna think to yourself, oh my God, I have a lot of money. I should buy this, I should buy that, I should buy this. But no, learning from my brother and my mother, I just have to make things right. You know, get my priorities straight, get the house first, get everything stable before, you know, doing my own thing. So now it's easier for me because I'm still young and I have a long way to go. And of course, you know, on the longer run, now I have this, I have my everything will just be easy. You see everything downstairs, now it's time to go up, and away. Now I go to my room. So it's time to meet my girlfriend who's pregnant right now. Her name is Marie. Say hi. Hi. We're gonna have a baby girl soon and her name's gonna be Sky. So this is my room. These are her baby stuffs right here. Ready na maging daddy. Yeah. Yun. So, in this room, what I do is sometimes, if I'm bored, I usually disc jock. Kasi I'm into hip-hop, but more into EDM. Wala lang. Yeah. And this is our bed. Oh, my closet. Closet/toilet. Alright, come in, guys. The picture before when I was selected back then in 2011 for PBA Ultimate All-Star when the NBA players came in. So, look at my hair here. Yeah. Sako. Yeah, and then my friend gave this to me during my birthday. My pet Conti. Natin na yung picture. Oh! I should show you this. I don't know if you could focus, but then during that All-Star, I had everyone sign this thing. I'm planning to sell it, but tsaka na pag legends na sila. Who fixed your house? My mother fixed my house. Everything from the design, the tables, the frames, lamps, chairs, candles, everything. Everything you see in here, she bought it. You didn't think of getting an interior designer? Mahal eh. Yeah, they charge for a lot, but then they give you Class C things, so not worth it. No, I'm just kidding. But then yeah, my mom is picking up things, so okay yun. Yeah. We had this semi-bonding when we got this house when it was really empty. Me, my sister, and my mom. I told her, why don't we go to Welcon? You know, just search and stuff, buy things. Let's see which would match our house. And eventually she goes, like this. And then eventually when I came in after a few months later, then, oy, okay na the house, ha? Ganda. Check out this awesome rider, Brava. Yeah. Thank you so much, Raba, for sharing your home with us. We really enjoyed it. Oh yeah, I'm very welcome to share my house to you guys, and I hope for some aspiring basketball players, you know, this becomes an inspiration to you guys. You know, don't just waste on what you guys have. You know, try to keep it, invest it, and nobody knows what will happen in the long run. So yeah, cheer on. Raba means winner in Arabic, and definitely Raba Al Husseini is a winner. A young, talented basketball player who has been making waves in his career and has a bright future ahead of him. Hope you enjoyed today's episode of Home Court. This is Nicole Ramos from PTV Sports. See you next week, guys.
si AJ Lim at nagpapasalamat po ako sa PTV Sports sa pagsusubaybay po sa amin sa mga batang atleta. Nagbabalik ang PTV Sports. Medyo kinakabahan kasi Keisha, no? Pasensyahan mo na. Relax. First time. Oo. Ayan, sige, basa pa tayo ng inyong mga texts. Kaya naman isend yan sa 2311 sa Globe. And Touch Mobile 3501 sa Smart Talk and Text and Sun users. Kaya naman mula kay Oni Ramos ng Molino, Bacoor, Cavite. Okay. Ba, sino yun? Si Coach Olsen, kausap ko, no? Kasi di ba kanina may mga nagtatanong about sa trade. Sa ngayon, wala pa raw. No? Ngayon, sa ngayon, wala pa raw. Siguro ipadinig ko na yung tape ng nung interview natin kanina. Aba? Teka lang Buti pa. Ito pong aking mumurahing cellphone Mumurahin? May auto-recording. Teka muna. Coach Olsen ito na, ginagamit ko. Teka lang. Kay bagal na rin Okay. Uy, wala na pala akong memory ba? Memory. Okay, ito na. Yung interview natin kay Coach Olsen, di ba nangako nyo kanina na after the break natin, ilalabas natin. Okay, anyway, ito na. Ito. Saan ba yan? Ito. Yun, ang speaker. Import. Wala pa rin. Pero make sure na hopefully by July, a month before the start, a month before opening, makapangasala na dito. Pero hindi kami nagmamadali ngayon. Importante ang pagkuha ng import. Oo nga. So, ano klaseng import mo ba hinahanap niyo ngayon, Coach? Somebody can play multiple positions. 2, 3, hanggang 4. Pwede. Pwede rin. Basta versatile na import na makakalaro ng maraming positions. Yung kumbaga, magbibigyan kayo ng strength with the other players mo, key players mo on the floor. Actually, puno rin ako sa lahat ng position So, maganda yung import na makakalaro ng kahit na anong position on the floor. So, parang hindi rin parang game Norwood, Norwood na import. 1, 2, 3, 4, 5. Ganun po. Okay. Anyway, so yun po yung naging panayan natin. Hindi humabol yung picture Anyway, si Coach Roderico Olsen. Parang Olsen to yung sinakita ko kanina. Anyway, so ayan, si Boss Ramon Sigismundo ng Meralco nanonood sa atin. Salamat po sa inyo. Tsaka siyempre si Boss Virgil Villavicencio. Ayan, si Mr. Sambuco Jin. Ayan, salamat sa panonood. Tsaka ito, may kababayan ka na taga Davao, si Paul Samson. Sabi niya, pag-igihan mo Keisha para maging mainstay ka dyan sa show ninyo. Hi din kay Nicole from the Petron Boys. Maraming salamat. And to Tabel. Okay. And to Dennis. Lahat na. Mga binati kayo ni Paul Samson. Okay? Ayan. Okay, so last two messages tayo. Basa ka? Okay. Sige, from Herman Bajo. Sir Snow, update naman yun po pa sa rin. petrol. Ay, ganun pa rin tungkol pa rin sa So, import. yung sa import, nadinig nyo naman si Coach Olsen kanina, i-evaluate pa nila yung kanilang shortlist, tapos balamang pangalanan nila bago po mag-start yung Governor's Cup on August 14. Next, basa tayo direct. Pakita mo naman. From Gemini June, cute nose, kailan po start ng UAAP volleyball? Pakibati naman kay Aiza Maizo. Hello, Aiza. June 25 ang start ng UAAP first SEM o basketball. Pero But for the volleyball, which is on the second semester, October, November yan. Normally, ganun. December, last quarter, to be exact. Okay? So, wala na tayong panahon. Pasensya na po kayo. Napakalimay ng oras, pero kiniklian na nga po namin yung mga bilang ng mga stories kanina. Minadali na nga namin yung basa. Wala talaga, bitin lagi. Di ba? Next year po, sa 2011, gagawin na namin 2 hours yung program. 2011? 2011, 2014. Tabel, thank you ka na. Alright, thank you very much to Mr. Amis Tumang of the Amazing Playground in Dermastatic. And I'd like to say hi to Bea, Zoe, and Mama. Thank you for watching. Ayan. Ikaw, Keisha, alam mo na kung paano yung drills? Go. Sige. Thank you, Tita Len, para sa aking makeup at for giving me confidence. And thank you din sa greetings nga pala sa lahat ng mga taga-Tagum City and taga-Davao City, lalo na sa mga pamilya ko dyan. At doon sa mga taga-Davao City na mga nabahaan, sana okay kayo lahat ngayon. Nakakatakot ito katabi, nanununtok ko mga babae. Okay?
hi na kay John Eric de los Reyes, Lawrence Mariana, Jeffrey Mariana, Rica Edsel, Mike, Jason, and Leslie. Hi, thank you for watching. Okay, and salamat po kay Mr. Jan Lazo sa PBA Lifestyle Shirt para po sa aking kasuotan. Ayan, loud and proud para po sa mga Meralco Bolts fans. And of course, thank you sa Baraka Bulan Reticula, Mr. George Chua, Michael Johnson Chua, Paul Chua, Mr. J. Lianos D. And of course, Boss Rafi Casyaw at syempre kay Ma'am Cherry. At thank you din kay Mr. Willie Ortiz, Philip Golo, Willa Rosa, Jacob Malapas at Arvin Rowan na Axel 316, Ninong Renato Liro ng Ready Tours and Travelers, and Winston Navarro, Mindanao Avenue Extension. Ako po ang inyong lingkod, Snow Badwa. Meg Siozon, Keisha Halili, Cristabel De Leon. At Dito ka na namin, ha? kami na po ang mauna. Magandang umaga! Global Pinoy.